Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, natalakay natin yung tungkol doon sa nangyari sa The Clones, 'di ba? Meron po palang mga nagrereklamo na hindi daw tama yung desisyon ng mga judges sa nanalo po kahapon dito sa The Clones ka Boys of the Star. Marami kasing nagsasabi na mas deserve daw ni number 1 na manalo kaysa daw doon sa number 2. Dahil nakuha daw talaga nitong ni number 1 yung voice ni Alanis Morissette. While si number 2 magaling lang, pero di naman daw gaanong dikit yung boses kay Tina Turner. So ito kasi si number 1 mga Kadabarkads, naging OA na po yung kanyang performance, and maging si Boss Joey De Leon nga po napasabing, wag kang magdadrive ba? Kasi parang naging pang-bar na po yung kanyang performance dito po sa Itbulaga. Katulad na lamang ng naging komento ng ilang mga netizen dito sa Itbulaga. Sabi dito, number 1 deserve to win. Nakuha talaga niya ang voice ni Alanis Morissette. Ang number 2, magaling lang pero di naman gaanong dikit ang boses kay Tina Turner. Akala ko ba clone? So binatikos na naman po ang segment ng The Clones kahapon dahil yan sa desisyon ng mga judges. Samantalang, dalawa na lamang po ang kulang mga Kadabarkads dito sa foreign rap and rock clones. 3 na po yung nakapasok. Una na dyan si Rex Smith, Michael Bolton at Tina Turner. So sino kaya daw yung dalawa pa na makakasama sa grand finals ng foreign rap and rock clone? Samantalang masumanga po ang mga Dabarkads natin dito sa ilang Itbulaga host sa Sugod Bahay mga kapatid, and lalo na po sa programang Itbulaga. Paano ba naman kasi, umulan man or umaraw, talagang wala pong patid ang naturang programa. Tuloy-tuloy po yung kanilang show at handa pong maulanan ang mga SB hosts ng barangay. And makikita nga dito mga Kadabarkads sa mga picture na binahagi po ng TBJ na talaga namang napakasaya pa din po ng mga Dabarkads natin dyan sa Antipolo City kahit na sila ay nauulan. Ang mahalaga po sa kanila ay masaya sila, and syempre kasali sila sa laro po ng Sugod Bahay mga kapatid. Samantalang, kamustahin naman natin si Maine Mendoza sa kanyang bakasyon. Dito po yan sa Siargao. Another location na naman ang sinugod ni Maine Mendoza and Arjo Atayde dito sa Siargao. Talaga namang ini-enjoy nila yung kanilang vacation. So kung kahapon, nagpunta sila sa iba't ibang mga places dito sa Siargao, ngayon naman, or kahapon din, nagpunta sila sa view deck ng Pilar, Siargao, and nakita nga natin dito yung pinakisuyuan po nila Maine Mendoza na i-video po sila habang sila ay nakaupo dito sa view deck Pilar. Dito po yan sa Siargao. Grabe, nag-enjoy po talaga si Kuya habang binivideohan niya si Maine Mendoza and Arjo Atayde. Habang si Maine and Arjo, sayang-saya nila at enjoy na enjoy din naman sila sa ginagawa pong effect nitong si Kuya na nagbibideo. At hindi lang yan mga Kadabarkads, dahil itong si Maine Mendoza pala ay namigay ng 10,000. Yes po, sabi kasi dito sa isang account, Group 1 Paldo, naka 10K na naka ice cream pa. Salamat Madam or Ma'am and Sir. So namigay pala ng 10,000 si Maine Mendoza dito po sa mga taga Siargao. Siguro tour guide nila to mga Kadabarkads. So enjoy lang Maine Mendoza and sulitin mo ang iyong bakasyon. Samantalang usapang Queen Amber Torres naman tayo. Pero bago ang lahat, happy 11 monthsary sa mga Amber Nation dyan na talaga namang sumusuporta dito po kay Amber Torres. And eto nga po, may panibagong post yung account po ni Queen Amber na mami niya po ang humahawak. So medyo may hugot siya dito mga Kadabarkads sa kanyang caption. Sabi niya, everything happens for a reason. You might not see it now, but sooner or later God will reveal why He let things happen. Always remember His way is always better than our way. His will beyond our will. Put your trust in Him.
And until now mga Kadabarkads, ang dami pa rin pong nagtatanong kung bakit wala na daw si Amber Torres dito sa Itbulaga. Katulad na lamang ng ilang mga nag-comment sa naturang post. Sabi dito, Amber, bakit wala ka na sa Itbulaga po? Sabi pa ng isa, Happy Queen Amber Torres, Amber Nation, sayang wala ka na sa Itbulaga, miss kita. Sabi pa ng isa, bakit kahit Sabado wala si Amber, nakakamiss kanta niya. So yun nga po yung pinagtataka ng ilang Dabarkads natin na kahit Sabado man lang, 'di ba, ibigyan sana ng schedule itong si Queen Amber Torres. So hindi kasi natin alam yung nangyari at yung dahilan. So mahirap pong mag-comment mga Kadabarkad. Samantalang isa sa TBJ ang sinugod at kinuyog ng ilang mga netizen dahil dito sa kanyang naging statement. May panibago kasing statement itong si Tito Soto, August 6, 2025. So, kahapon lang yan. Patungkol po ito sa impeachment ni Bibi Sara na tinalakay sa Senado kahapon. So, ito po yung naging statement ni Tito Soto dahilan para siya ay kuyugin na naman ng ilang mga netizen. Sabi dito, the personalities in this present impeachment case is of no moment. What I am pointing out is the danger of outright dismissing the impeachment proceedings by virtue of a decision that is not yet final and pending appeal. Sabi pa dito, the Supreme Court decision is now pending appeal. It is prudent to wait for the results that or done prematurely dismissing the case today. Supreme Court reversal of its own decision happens more often than we think. Ngayon, ang dami pong sumugod kay Tito Soto dahil dito. Sabi nila, bumalik ka na lang Tito Soto sa Itbulaga. Sabi dito ng isang netizen, Iskulbukol versus lawyer. Magaling lang po kayo sa Itbulaga, doon na lang po kayo. So, nadamay na naman po mga Kadabarkads ang Itbulaga dito sa tinatalakay na impeachment kahapon. So, grabe no? Sabi pa ng isa, Tito Sen, ang tanda mo na sa Senado, utak mo ay nasa talampakan. Ang daming dapat unahin sa bansa. Nangangailangan ng tulong, halatang takot kayo na manalo si BP Sara. Kung di dahil kay Garcia, wala sana kayo dyan sa Senado. See you next sa halalan, maging malusog ho kayo para makita namin ang kulay mo pag manalo si BP Sara sa 2028. Huwag maging swapang at malimbing. Good luck po. Wish you good health. So, ilan lamang yan mga Kadabarkads sa mga talagang super harsh na comment patungkol kay Tito Soto. So, yung iba talaga na-disappoint kasi parang kinakalaban daw po ni Tito Soto yung naging desisyon ng Supreme Court. Supreme Court na nga po yung nagdesisyon, pero parang pinapalabas na nagkakamali lang. So, ito po yung lagi kong sinasabi mga Kadabarkads, no? Kung kay Tito Soto sila may problema, kay Tito Soto lang, wag po nilang isama ang TBJ, ang mga Dabarkads, at syempre ang Itbulaga kasi ibang usapin na po yun. And also, alam ko namang iba-iba ang pananaw ng bawat isa sa atin. Pero syempre, pag-uusapang Itbulaga, nagkakaisa tayo dyan. And pag-uusapang politics naman syempre, iba-iba ang ating pananaw. So kayo ba mga Kadabarkads, agree ba kayo dito sa naging statement ni Tito Soto? Please comment down below.